Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, February 3, 2026. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, patuloy na umiiral itong shear line o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin at nakakaapekto sa may eastern section ng Visayas at Mindanao. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at isolated thunderstorms. Habang northeast monsoon o hanging amihan ang patuloy namang nakakaapekto sa buong bahagi ng Luzon. Dahil dito ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mahihina hanggang sa katamtaman ng mga pagulan. At sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Samantala yung binabantayan na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay tumaas pa yung tsansa o nasa high chance na ito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Uli itong namataan sa layong 1,110 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ang nasabing low pressure area ay inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at kung sakaling maging bagyo na nga ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, bibigyan ito ng local name na Bagyong Basyang, ang ikalawang bagyo ngayong 2026. Base sa datos ng pag-asa, inaasahan na lalapit ito sa may eastern section ng Visayas at Mindanao at posibleng tawirin ang Visayas area na kung saan ay posible itong makaapekto sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. May kalayuan pa itong binabantayan na low pressure area, kaya naman posible pa rin ang mga pagbabago. Para sa pagiging development nito, patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, dahil nga sa epekto nitong shear line asahan sa Visayas, Caraga, Davao Region at Misamis Oriental, ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at isolated thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to heavy rains. Habang sa Batanes at Babuyan Islands ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang pagulan na dulot ng northeast monsoon. At sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay asahan yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pagulan na dulot ng northeast monsoon. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Subalit iba yung pag-iingat sa mga papalaot ng mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat sa may northern at eastern seaboards ng ating bansa. Dahil inaasahan yung katamtaman hanggang sa malo na karagatan, habang banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alo naman sa nalalabing seaboards ng ating bansa. So yun lang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Keep safe everyone.